Welcome to Donmar TV News Channel. Permado na ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging isang ganap na batas ang pagpapataas pa ng penalty para sa mga napatunayang guilty sa perjury o pagsisinungaling. Nakasaad sa Republic Act 11594 na inamyendahan ang Article 183 at 184 ng Revised Penal Code na ang anumang false testimony sa iba pang mga kaso at perjury ay mapaparusahan ng hanggang 10 taon na pagkakakulong. Sa dating Article 183 naman na ang minimum penalty ay mula 4 na buwan hanggang 6 na buwan yan na pagkakakulong at kakibat rin ang maximum na kaparusahan mula 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong. Kapag ang inakusahan ay kawani o empleyado naman ng gobyerno ay pagmumultahin siya ng 1 milyong piso at ang pagbabawal ng makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Naamyendahan na rin ang Article 184 na pinaparusahan ang tao na magsisinungaling sa anumang judicial o official proceeding. Sinabi ni Senator Richard Gordon, ang siyang Senate Chair on Justice and Human Rights, na siya ding may akda at sponsor ng nasabing panukalang batas, ay nagsabing ang nasabing kaparusahan ay para maiwasan na ang mga tao ay magkamit ng perjury. Aga, mariin ngang itinanggi ni Senate Minority Leader Francine Drilon ang paratang ni Pangulong Duterte sa kanyang public address kahapon kung saan sinabi nitong hindi siya magiging presidente kung kurakot siya, gaya umano ni Drilon at Senator Richard Gordon. Sa isang pahayag aga, sinabi ni Drilon na hindi siya kurak. Pinahahalagahan niya ang pagsunod sa moral standards at panuntunan ng isang public official simula nang pumasok siya sa serbisyo publiko noong 1986. Wala rin anyang bahid ang kanyang record at malinis din anya ang kanyang konsensya sa kanyang 32 taon sa serbisyo. Kahit kailan ay hindi anya siya nakasuhan ng korupsyon sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Bukod din anya sa kanyang mga batas na inakda sa 23 taon bilang senador, ang tanging legasiya na gusto anyang iwan ni Drilon sa pagderetiro sa susunod na taon ay ang kanyang malinis na pangalan. Sa pagsisimula naman aga ng ika-14 ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong tanghali, sinabi ni Gordon na hindi na niya ito sasagutin dahil patutsada na lamang ito ng Pangulo. Pero binalikan nito ang isang sinabi umano ni Pangulong Duterte sa isang talumpati noong 2017. Marami rin akong ninakaw pero naubos na. Inamin niyo po yan. Admission against self-interest. Marami rin akong ninakaw pero naubos na. Period. Corruption is really out during my term. Yun po. Yun lang ang sagot ko, Mr. President. Kaya na umamin na kayo ay nagnakaw sa gobyerno. Hindi po kami nagsabi niyan. Kayo ang nagsabi. Aga, sa ngayon wala muli si Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig ngayong araw at ang iba pang opisyal mula sa Executive Department. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik kayo, Aga. Arlene, itong ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig, hanggang kailan, roughly? May inilabas bang timetable kung kailan ito matatapos, Arlene? Aga, sa ngayon wala pang definite na naibibigay si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon kung kailan matatapos itong Blue Ribbon Committee hearing, pero nung nakaraan aga ay naglabas na siya ng preliminary o yung posibleng lalamanin ng kanilang committee report. Abangan natin yan aga kung kailan ipapaikot yung final na committee report ni Senator Gordon at doon aabangan aga kung kailan niya isusponsor o ire-report itong committee report sa plenary at doon aga doon natin masasabi na tapos na itong hearing ng Senate Blue Ribbon. Aga. Humanda ka dahil tila higit sa 10 taon ka nang maghihimas ng rehas. Ito naging diretsang pahayag ng daang libong netizens sa social media matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang batas na magpapalawig ng penalty sa mga taong kinasuhan ng perjury katulad na lamang ni Senadora Rizon Tiveros. Tila sunod-sunod ng araw ang karma sa Senadora at kilalang opposition senator matapos ang kaso na isinampa ng well-known lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio
dahil sa mga samot-saring pag-iimbento ng kwento ni Hontiveros sa nasabing Senate Blue Ribbon Committee. Samot-saring kaso ang isinampa ng nasabing viral lawyer matapos makuha ang mga ebidensyang magpapatunay na sinuhulan ni Hontiveros ang mga employee ng family para idiin hindi lamang ang mga executive nito kundi ang pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit tila sa buwelta ng pamahalaan maging ng Pangulo ng Bansa ay tila malalagay na sa alanganin si Senadora Risa Hontiveros dahil sa executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na parusahan ng hindi bababa sa 10 taon at pagmultahin ng 1 milyong piso ang bawat public official na napatunayan sa korte na nagsinungaling at tila sinampahan ng kasong perjury katulad na lamang ni Senadora Risa Hontiveros. Ginulantang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang controversial senator na si Risa Hontiveros matapos pirmahan ng Pangulo ang executive order na magpapalawig ng parusa sa mga taong kinasuhan ng perjury katulad na lamang ni Senadora Risa Hontiveros. Ito ang viral video na hindi inaasahan ng senadora na tila mababueltahan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang kasuhan ng isa sa mga viral lawyer na si Atty. Ferdinand Topacio matapos idiin ang pamahalaan maging ang mga prime executives ng Parmalee Corporation. Ipinag-utos ng Pangulo at nasabing batas na hindi bababa sa 10 taon ang paghihimas ng rehas ng kahit na sino mang public official na mapapatunayan na nagsinungaling sa nasabing Senate at Congress hearing. Kasabay ng pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sumang-ayon din ito na dapat din pagbayarin ng tumataginting na 1 milyong piso ang mga public officials na tila dinaya sa katotohanan ng taong bayan. Narito ang full report mula sa Philippine Star kung saan kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na batas na ang kautosang magpapalawig ng kaparusahan sa lahat ng mga kinasuhan ng perjury katulad na lamang ni Senadora Risa Hontiveros. Ay mismo sa Philippine Star. Duterte signs law imposing shifter penalties for perjury. President Rodrigo Duterte has signed a law increasing penalty to those found guilty of committing perjury or lying on their oath. The palace on Thursday shared a copy of Republic Act 11594, signed on October 29 that amended Articles 183 and 84 of the revised Penal Code. Under the new law, false testimony in other case and perjury will be punishable with a minimum of 6 years and 1 day to 8 years in prison and a maximum of 8 years and 1 day to 10 years. Previously, Article 183 stated that current minimum penalty is from 4 months and 1 day to 6 months in prison. Maximum penalty starts from 6 months and 1 to 2 years and 4 months in prison. The law also imposes a fine up to 1 million pesos if the person responsible for the commission of the felony is a public officer or employee, and perpetual absolute disqualification from any appointive or elective position. Article 184, meanwhile, has been amended to punish a person who shall willfully and knowingly offer in evidence a false witness or testimony, and judicial or official proceeding shall be punished as guilty or false testimony. Unquote. Matapos ang naging buong balita na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos pirmahan ang nasabing executive order na magpapalawig ng parusa sa mga nagsinungaling sa Senado maging maglabas ng ebidensyang tila sinuhulan ng nasabing public official ang ilang mga star witness against sa ilang mga kasong idinidinig ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tila mabibinyagan nga raw sa Senadora Risa Hontiveros sa kasong isinampa ni Atty. Ferdinand Topacio kung saan tila hindi raw nagkataon ngunit tinadhana na ng kapalaran na perjury ang kinaso ng nasabing lawyer sa controversial senator matapos nila magpakalat ng samot-saring aligasyon at sedisyon sa nasabing Parmalee executives. At ayon mismo kay Atty. Ferdinand Topacio ay nagbayad pa ang opisina ni Senadora Risa Hontiveros sa ilang employee ng Parmalee para suhulan ng mahigit sa 20,000 pesos para tila idiin ng gobyerno maging ang mga executives ng Parmalee Pharmaceutical Corporation. Naniniwala ang maraming netizens na ito na ang tinaguriang karma para kay Senadora Risa Hontiveros matapos ang samot-saring paninira sa kasalukuyang administrasyon. Ano ang iyong maging reaksyon matapos kumpirmahin ng nasabing saligang batas na maaaring maharap sa patong-patong na kaso at makulong ng hindi bababa sa 10 taon at magbumulta ng higit sa 1 milyong piso ang senadorang si Risa Hontiveros kapag napatunayan sa korte na ito'y guilty sa kasong perjury?